Unahin natin ang Iglesia Katolika Romana. Ano po tahasang inaamin ng mga tagapagturong Katoliko tungkol sa Iglesia Katolika ngayon? Pakinggan natin, babasahin namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika. Ito po ay may pamagat na The Spirit of Catholicism. Ganito sinasabi ng aklat: tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkus may pagmamalaki na sa anumang paraan ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang pag-amin ng sumulat ng aklat. Grabe talaga itong ginawa ng mga ministro sa mga aklat Katoliko, yung mga lumang aklat tulad dito mga kapatid, para pinagputol-putol. Pero out of context. Bakit? Alam nyo ba, ano ang sinipi nila at iniwasan nila? Ito po ang nakasulat sa pahina 2 yan. We Catholics, isinali nila ng Pilipino, pero ito ang nakasulat. We Catholics acknowledge readily without any shame, nay with pride, that Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity nor even with the gospel of Christ. Yan lang. Pero may karugtong. In the same way, the great oak cannot be identified with the tiny acorn. There is no mechanical identity but organic identity. Yon ang nakasulat sa aklat mga kapatid, na ginagamit ng mga ministro sa sipi mula dito sa Spirit of Catholicism by Carl Adam upang palabasin na mismong itong aklat na ito na isinulat sa isang Katolikong teologo ay umaamin na ang simbahang Katoliko ngayon ay hindi na daw makilala sa sinaunang iglesia at maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero pinutol nila ang sipi bago nila ipakita yung paliwanag ni Father Carl Adam. Ang kanilang ginagamit, ito, pinutol nila at iniwasan nila. Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity nor even the gospel of Christ. Yan lang ang ginagamit nila. At agad nilang ipinaliwanag na yung authoritative Katoliko ay inaamin na hindi na talaga makilala ang simbahang Katoliko, Kristyanismo noong unang siglo. Pero meron silang iniwasan. Tingnan ninyo kung ano ang iniwasan nila. Napakalinaw. Ipinaliwanag dito kung ano ang ibig sabihin. In the same way, the great oak cannot be identified with tiny acorn. There is no mechanical identity, but organic identity. Yun ang konteksto. Napakahalaga talaga yung analogy sa malaking puno at yung maliit na buto ng naturang puno. At ang malaking puno ng malaking kahoy ay hindi nakapariho sa anyo o laki sa nito, pero iisa ang organikong buhay na pinagmulan. Nagmula ito sa binhi mismo. Hindi nangangahulugan na dahil lumago, lumaki ang puno ay wala na itong kaugnayan sa kaniyang binhi. Ganon ang punto ni Father Carl Adam sa aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, na ang simbahang Katoliko ay hindi simpleng kopya o eksaktong larawan ng primitive Christianity sa unang anyo, sapagkat ang iglesia ay lumago. Ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo hanggang ngayon ay umunlad sa kasaysayan. Ngunit, hindi ibig sabihin na hiwalay na ito at taliwas na ito sa naunang iglesia sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mali ang pagpapakahulugan ng mga ministro ni Felix Manalo na hindi na talaga makilala ang Iglesia Katolika sa primitive church at sa gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang nakasulat diyan ay ang aktual na punto, hindi yung mechanical identity kundi organic identity. Ibig sabihin, may pagpapatuloy at organikong
pag-unlad, hindi pagpuputol sa ugnayan, mga kapatid. Kaya kung gamitin ng mga ministro ni Felix Manalo, kung manood kayo sa kanilang propaganda, sa kanilang radio at telebisyon, ang siping ito bilang ebidensya na inaamin daw ng simbahang Katoliko na iba na ang simbahang Katoliko ngayon. Itanong natin, bakit hindi ninyo isama yung kasunod na paliwanag ni Father Carl Adam tungkol sa malaking puno at sa maliit na binhi nito? Dahil kapag isama itong buong konteksto, ang argumento ay hindi iniiwan ng Katolisismo ang sinaunang iglesia, kundi ang iglesia ay lumago mula sa munting simula nito tungo sa isang mas ganap na anyo, habang nananatiling may organikong pagpatuloy sa pinagsimulan ng iglesia. Hindi ito admission of disconnection. Ito ay paliwanag kaugnay sa organic development ng simbahang tatag ng ating Panginoon Kristo. Pero imagine, napakagaling talaga nilang mag-magic sa mga aklat Katoliko. Kung pansinin ninyo, mga kapatid, eto pa, paano nila, kaya nga, nagtaka tayo. Yung mga taong naniniwala na sila ay nagtaguyod, yung siktang nagtaguyod ng kaligtasan at sila'y maliligtas, pagkatapos ito na ore ng aral, ang kanilang ipinangaral, tulad nito, Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD? Hindi galing sa Panginoong Jesucristo yung pangalan ng iglesia nila. Sa mga tweet, hindi ang Panginoong Jesucristo nagbigay niyan. Bakit sila umaamin na hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Katolika? yan mga kapatid, gamit itong aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang protestante ikta na ang may akda ay si Father Juan Trinidad. Isang uring pandaraya talaga ang gamit nila, mga kapatid. Bakit? Napaka-misleading. Bakit napaka-misleading? Dahil ang ipinakita nila ay yung quotation lamang ni Father Juan Trinidad sa aklat na kanyang sinagot. Ibig sabihin, hindi yun mismo galing sa author. Galing yun sa mga ministro na sinagot ni Father Juan Trinidad. Ito ang konteksto, mga kapatid, na ginamit. At dapat alam ninyo ito. So, mapansin niyo, ito ang nakasulat sa pahina 24, ituloy 25. At gusto nilang ipalitaw na pahayag yan ni Father Juan Trinidad. Ito ang nakasulat. Kaya nga't ang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na uwi sa, ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero may sagot. Ngunit gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag Iglesia Apostolika Katolika Romana. At hindi lang dyan, mga mahal na kapatid, para ipalitaw nila na ang simbahang Katoliko, maliban, yun ang kanilang pagtagpita. Amin daw ng Katoliko na na ang Katoliko ngayon ay hindi na makilala sa early primitive Christianity, pero out of context. Pagkatapos, sundan nila nito na hindi galing kay Kristo ang pangalang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Wala kayong kopya, mapauo kayo sa ganitong ori ng mood. Manalo. Pero, kaya magtaka kayo. Ito bang ori na pangaral nila na pinagchap-chap, pinagputol, patungo talaga ng kaligtasan?
Kanilang argumento, mga mahal na kapatid, na ang Katoliko, mula pa noon, pinalitaw na nila na maliban na hindi galing kay Kristo, maliban na hindi makilala ang simbahang Katoliko sa early primitive Christianity, ito daw ang simbahan nagtuturo ng aral ng demonyo. Gamit nila ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1-3. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi aral ng Diyos, kapatid na Michael. Kaya ba natin binasa po ang talata? Yan ang kanilang gamit sa unang Timoteo Kapitulo 4:1 ituloy sa 3. Tingnan ninyo, maliwanag ang sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Sabi sa naturang talata, malinaw ang pahayag ng Espiritu na sa huling araw. Ang tanong ba, mga kapatid, ang simbahang Katoliko ba'y lumitaw sa huling araw? Di ba ang INC ang lumitaw sa huling araw? Ang simbahang Katoliko ay existido na noon pa man sa early Christians. Kaya nga, kahit sila mismo nagpatunay na ang Iglesia Katolika ay ano daw? Na talaga po ang Iglesia Katolika. Na ang Iglesia Apostolika Katolika Romana Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. ang mabasa natin sa unang Timoteo Kapitulo 4:1-3, ang Espiritu, maliwanag na sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw. Tandaan natin, ang simbahang Katoliko, hindi tayo lumitaw sa huling araw. Ay tatalikuran ng ilan. Anong sabi? Tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Tandaan ninyo na ang simbahang Katoliko, hindi ilan lang tayo. Ang dami natin, universal tayo. Ano ba ang ilan? Ay tingnan ninyo kung ano ang pahayag ng isang kaanib ng INC. Di ba inaamin? Ilan lang sila. Grabe ka, Iglesia ni Cristo ka pa naman, pero ganyan ang ugali mo. Naisip ko siguro kung sa Katoliko may pagtitiwalag. Ilang miyembro kaya matitira dyan? Sila pa naman ang nagsasabi sa kanilang hanay, nagmula yung nagsabi na minority lang daw ang INC. O di kayo na majority. O inaamin nila na ang INC ay ilan lang. So out of context talaga sa paggamit nitong unang Timoteo Kapitulo 4:1-3, mga kapatid, na ipinagtagpi-tagpi nila. Pinagbabawal ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain nilikha sa ibang salin lamangkati, at nagamit nila itong pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Dahil ano ang nakasulat? Ito. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Etong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396.
ang disiplina ng iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Kung tingnan natin yan, ginagamit nila pananampalataya ng ating mga ninono ni James Cardinal Gimon sa pahina 396, ipinagtagpi na ito. Bakit? Ganon talaga nakasulat. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay ipinatupad buwat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Kaya sasabihin nila, sino ba ang umaamin na katuparan sa unang Timoteo, Kapitulo 4, 1-3, na nagbabawal sa pag-aasawa? Walang iba. Malinaw sa otoridad Katoliko, yung mga paring Katoliko. Pero mga mahal na kapatid, tandaan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Sino ba ang tinutukoy na nagbabawal sa pag-aasawa? Ayon sa history, kasaysayan. Ito po ang mabasa natin, mga mahal na kapatid, sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 363. They were called Albigenses from the town of Albi in France, and were also known as Catharos, pure, or Catharist. Some of their doctrines were, all material things are bad, marriage is wrong, real love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Napakalinaw na mga erehe para ang tinutukoy diyan. At alam nyo ba, mayroong iniwasan ang mga ministro ni Felix Manalo sa naturang pahina dahil mabubuking sila. Yun lang, sinipi nila na ang ikalawang ang disiplina ng Santa Iglesia Katolika ay pinagbabawal ang pag-aasawa sa mga saserdote pagkatapos na sila'y maordinan. Pero meron silang iniwasan. Ano yung iniwasan nila? Ang karugtong. Ito ang karugtong, sa naturang pahina ng mga unang araw ng iglesia dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa. Ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Tatapuat. Sila'y inuutosang mamumuhay na hiwalay ng kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Napakalinaw, mga mahal na kapatid, iniwasan nila yan. At alam kaya ng mga ministro o inosente pa sila o nanatiling ignorante lang? Tinatawag na Western Church, ito po ang Roman Church. Ang mga pare, mga obispo ay may silib. At ano ang layunin ng silibasi? Yun po ba ay para sa demonyo? Ito po ang Catechism Catholic Church number 59. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exemption of permanent, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Ano daw? For the sake of the kingdom of heaven. Hindi sinabing for the sake of the kingdom of hell. At balikan natin. Alam ba nila na sa Western churches, Eastern churches, yung Eastern churches, Jerusalem, Alexandria, Constantinople, Antioquia, alam ba nila na ang mga pare doon ay may mga asawa, hindi celibate, but united with the Roman Church? At alam ba nila na kahit sa Western Church, Roman Church, may mga converted ministers from Episcopalian na may mga asawa at sila'y na-convert, nagpatuloy ang kanilang pagiging pari sa loob ng simbahan, mayroon pa rin ng asawa. Kaya, ang tanong, kung ang di pag-aasawa ay sa ibig sabihin, para sa mga INC, ang Diyos ay nagturo ng aral sa demonyo. Bakit? Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Halinaw. This means from the Lord. Do not marry in woman. You shall not have sons or daughters in this place. O napakalinaw, mga kapatid, utos yan ng Diyos. Huwag kang mag-aasawa. Ngayon,
Kung sasabihin nila ipinagbabawal ng simbahang Katoliko ang pag-asawa, matagal na nila itong ginagamit. Iba nila alam na ang pag-aasawa ay isa sa 7 sa mga sakramento ng simbahang Katoliko sa aklat na ginagamit nila pananampalataya ng ating mga sa pahina 4. Ito ang mabasa mga. Ang matrimonyo ay di isa lamang likas na kasunduan ng isang mag-asawa, kundi para sa mga Kristiyano. Ito'y itinataas din naman ni Jesucristo sa karangalan ng isang sakramento. Yun ang mabasa natin sa aklat na pinutol nila. Ngayon, ginamit nila ang 1 Timoteo 4:1-3 na ang may sulat, ang nagsulat diyan ay si San Pablo. Pero alam ba nila na si San Pablo na nagsulat niyan ay walang asawa? 1 Korinto Kapitulo 7, versikulo 8. Sabi ni San Pablo, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa katulad ko. Puro kung nabuhay pa si Felix Manalo sa panahon ni San Pablo. Noong sinabi ni San Pablo ito na mas mabuti pang mananatiling walang asawa katulad ko, abay, unang tumututol nito, walang iba, si Felix Manalo, ang anghel na walang langit. At hindi lang yan mga kapatid. Konting na natin ano po ba ang layunin na mas mabuti pang manatiling walang asawa tulad niya. Ito po ang mabasa natin sa 1 Korinto Kapitulo 7:28. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Malinaw ang layunin sa pananatiling walang asawa o celibate para mananatiling maglingkod sa Diyos na walang abala. Bakit? Ito ang sabi niya sa 1 Korinto Kapitulo 7, 32-34. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang italaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Kaya, kung meron mang tugma sa buhay ng mga pare na walang asawa, walang iba ang pahayag mismo ng ating Panginoong Hesus sa 19:12 ng San Mateo. Sabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 19:12, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakapag-aasawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba naman dahil sa kagagawan ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. O sino man tinutukoy diyan na merong mga di nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit? Walang iba, kaharian ng simbahan. Kaya kung tignan natin ang Pahayag, Kapitulo 14, versikulo 4, ito mabasa natin. Ito ang mga lalaking nananatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan. Mga babae, sumusunod sila sa kordero, saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan
bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero. Napansin niyo ba ang nakasulat? Mga lalaking nanatiling malinis, hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sino yun? Hindi pwedeng. Yun ay tumutukoy sa mga pastor. Bakit? Ay alam nyo naman, ang mga pastor merong asawa. Hindi pwedeng tumutukoy yan sa mga ministro. Alam nyo naman, ang mga ministro merong asawa. Kundi, walang iba. Tumutukoy yan sa mga pari ng simbahang Katoliko. Ngayon, dahil sa kanilang pagtagpi, mga kapatid, matapos nila ginagamit itong pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gimons, ginagamit nila itong, kaya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko ni Father Enrique Dimond, sa pahina 139. Mula pa panahon pa ni Felix Manalo, ito na ang kanilang propaganda. Pakinggan natin. Ang pagbabawal ng pagkain ng lamangkati o karne, na ayon pa rin kay Apostol Pablo, ay aral ng demonyo, ay isa rin sa mga aral na ipinatutupad ng Papa at mga pare sa mga Katoliko. Yan. Aral daw ng pagkain ng anumang karne o lamangkati, yun ang ginagamit nila na argumento sa pananampalatayang Katoliko. Pero, natin, ito ang pinasa nila sa naturang aklat, siya ang inygan ang ikalawang utos ng Santa Iglesia. Magayono, at huwag kumain ng anumang lamangkati sa mga araw na ipinagbabawal niya. Ang punto diyan ay may kaugnayan sa fasting. Huwag kumain ng anumang lamangkati sa araw na ipinagbabawal niya. Ano yung mga araw? Hindi pinagbabawalan na talaga. May mga araw na kailangan yung abstinence at fasting. Ituloy lang sa aklat na ginagamit nila, mga kapatid. Kaya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko. Ito ang mabasa na. Ang lahat na binyagang Katoliko tumapit sa ganap na pag-iisip ay hindi makakain ng lamangkati ng mga araw ng abstinsya. Iban na lamang yaong may malaking kadahilanan. Ang mga araw ng abstinsya, daan ninyo mga Katoliko, ito ang aral ng simbahan. Ang mga araw ng abstinensya sa lahat ng mga Katoliko dito sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Ang lahat ng mga Biyernes ng Kwaresma, ang Vigilya ng Pentekostes, sa Vigil ng Pentekostes may abstinensya. Bawal ang pagkain ng karne. Sa Vigilya ng Kaarawan ni San Pedro at San Pablo, Hunyo 28, ay abstinensya din. Tandaan ninyo yan. Ang Vigilya ng pag-akyat ng mahal na Birhen Maria, Agosto 14. Ano ang dahilan? Ang dahilan kung bakit ipinauutos ng Santa Iglesia ang pag-ayuno at ang abstinensya ay upang maipakilala natin ang pagsunod at pagtalima ng Iglesia Katolika upang tularan natin ang mga halimbawa ni Kristo at ng mga santo upang mabayaran natin ang ating mga pagkasalang nagawa sa kusang pagpasakit sa ating. Yon ang mabasa natin sa aklat. Ngayon, ang tanong, kung ang di pagkain ng karne ay sa demonyo, ibig ba sabihin, San Pablo ay sa demonyo na? Bakit? Tanyo ang unang Korinto, kapitulo 8, versikulo 13. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagpakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So may pagkakataon na si San Pablo hindi kakain ng karne at si San Pablo ay walang asawa. Ibig ba sabihin si San Pablo ay sa demonyo? Kaya out of context talaga ang Iglesia ni Cristo. Banat ng banat sa pananampalatayang Katoliko. Then, kaming mga nagagalit. Buksan nyo ang inyong sipan.
Alin ang pipiliin ninyo? Ang iglesyang tatag lamang ng tao o ang iglesyang kahit mismo ang mga ngaral ninyo nagpatunay na ang simbahang Katoliko. Kaya sa pagtagpi-tagpi nila sa unang Timoteo 4, patunayan nila na malinaw talaga na ang Katoliko ay tad sa kasamaan. Bakit? Inaamin ng otoridad Katoliko na tukna ang moralidad. Tataya ng natin ang nabanggit yung aklat, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Siguro pakita natin yung mismong picture ni James Cardinal Gibbons. Ito po, si James Cardinal Gibbons na sumulat ng aklat na ito. Ganito pong ating mababasa sa pahina 30. Nalulungkot akong ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo. Dapat na ang mga eskandalo'y dumating, ngunit sa aban niya na magiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman na ang kasalanan ng mga Katoliko ay lalong karimari-marim sa mata ng Diyos kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid sapagkat lalong maraming grasya ang sinasayang nila. Hindi po kami ang nagsabi nito, mga kapatid. yan. Di po kami ang sabi nito. O naman nakasulat diyan. Pero, imposible naman mga kapatid, ang linaw sa pagkasulat, hindi naunawaan. Nakasulat sa Tagalog pa. Bakit? Di ba? Ano ang sabi diyan? Napakalinaw, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanang marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Anong dahilan? Yan binasa. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Sino mang nagkasala hindi dahil Katoliko, dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Pero tandaan natin, ang dami ng mga makasalanan tumunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila'y naging kaya sa aklat na ginagamit nila, kung ating babasahing iniwasan nila, ito ang mabasa. Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Yun mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo dahil ang mga pambubudol ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napaka-peligro pag mabudol tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating